So mayroon na namang hinatak sa atin mga katropa na Honda Beat fuel injected. Ang problema ng motor na ito, hindi mapaandar, mapa-push start o sa kickstart, hindi nila mapaandar. At ginagawa na sa iba itong mga katropa, halos 3 araw na ata nila ginagawa, sabi nung may-ari. Pero hindi pa rin nila mapaandar at hindi mapalabas yung kuryente. Kaya sabi nung gumawa, baka computer box daw ang problema kasi meron namang lahat, may busina, may signal light, kompleto naman lahat siya, maliban lamang sa hindi mapaandar. Kaya ang sabi nung mga gumawa, baka computer box na yung kanyang sira. Kapag sinusi natin, kung mapapansin nyo, wala namang check engine nakalagay sa kanyang panel, walang siyang error. Tapos kapag pinush button natin, walang response yung kanyang starter. Friends, tadyakan mo nga. So pati sa kickstart ayaw din gumana ng motor ni boss. Tsaka nga pala mga katropa, dito sa kanyang side stand, nakapansin ko rito, pinutol na nila yung switch ng side stand niya. Yan o. Pinutol na nila yung wire ng side stand at dinisable na nila yung switch. Kasi minsan mga katropa, kapag hindi gumagana sa push start at hindi rin gumagana sa kick start, ang nagiging problema yung switch ng side stand. So ang ginagawa ng iba o ginagawa namin minsan, pinuputulan namin to at nirerekta namin yung dalawang wire. So tulad din ng ginawa nila mga katropa, pinutol nila yung wire ng side stand tapos nirekta nila yung dalawang wire. Katulad na no. Yun nga lang, pagkatapos nilang marekta yung wire ng side stand, ganun pa rin, hindi pa rin umaandar sa push start at hindi pa rin umaandar sa kickstart. So step by step mga katropa, ito troubleshoot natin yung ganitong klaseng problema ng Honda Beat para kung sakaling nagka-problema ang inyong motor o yung motor ng inyong customer, at least alam niyo na ang inyong gagawin kung sakaling ganitong klaseng problema yung ma-encounter ninyo. Mga katropa, kung gusto nyo magpagawa sa akin ng personal sa pagwawiring, pwede nyo akong sadyain sa aming shop dun sa Kibaol. Kung galing kayo sa bayan ng Lingayen, hanapin nyo lang yung CSI Lingayen, diretsuhin nyo lang yon hanggang makita nyo yung tulay ng bahay. Ito na yung tulay ng bahay, lagpasan nyo lang yung tulay na ito. Pagbaba ng tulay, kumaliwa kayo. Pagkatapos natin kumaliwa, dumiretso lang tayo hanggang madaanan natin yung dalawang tulay. Pagkababa nyo sa tulay na ito, 50 meters, nasa bandang kanan kami. At heto na nga mga katropa yung ating munting shop. Maraming salamat mga katropa sa walang sawang pagsuporta at pagtitiwala sa amin sa inyong mga motor. So kinalas natin lahat ng kaha niya mga katropa para ma-expose natin lahat ng wiring kung mayroon bang kagat ng daga or mayroon bang naglulos. At heto pala yung kanyang side stand na nirekta nila. Pinagsama nila yung dalawang wire. Pag ganitong klaseng problema mga katropa, ang inuuna kong i-check muna, syempre napaka-basic lang, yung kanyang mga fuse. I-check natin kung mayroon bang fuse na nabusted at kung ano yung fuse na pumutok. Kasi kapag may pumutok na fuse, ang ibig sabihin yan, may grounded yung motor at syempre ang mga motor na FI o fuel injected, pag mayroong grounded, madalas hindi siya aandar, hindi mag-i-start dahil nga napipigilan yung computer box na mag-response doon sa kanyang mga sensor. So ayun yung alamin natin kung may pumutok ba na fuse dito sa kanyang fuse box. So lahat ng fuse dito mga katropa iisa-isahin natin para malaman natin kung mayroon bang pumutok. Kung sakaling may pumutok man, aalamin natin kung saang parting fuse siya pumutok para doon tayo magsisimula mag-troubleshoot ng wiring. Sa cover ng battery nyo makikita mga katropa kung anong parting fuse itong mga nakalagay dito. Kung main fuse ba siya, headlight fuse, may nakasulat dyan sa cover ng battery.
So na-check natin lahat mga katropa yung kanyang fuse, walang grounded at wala rin putol, indikasyon na talagang walang problema yung wiring. Ang susunod na i-check natin yung wire ng side stand. I-check natin dito mga katropa kung good ba yung kanyang supply at kung hindi ba nawawala yung supply papunta doon sa computer box. Yung supply ng ating wire side stand mga katropa ay ground trigger. Dapat ito napapasukan ng ground ito para matrigger mo yung push button at pwede mo rin paandarin sa kickstart at lalabas din yung kanyang kuryente. Naghihintay lang yung computer box ng ground galing dito sa ating side stand para ilabas niya yung push button at ilabas niya yung kuryente. Gagamit tayo dito ng test light para malaman natin kung mayroon bang ground na gumagapang dito sa wire ng ating side stand. So napaka-importante ng test light mga katropa kapag tayo ay nagdo-troubleshoot ng wiring. So since na ground yung hinahanap natin mga katropa, yung test light clip natin ilalagay natin sa positive supply ng ating battery. I-clip natin siya dito. Ngayon, lahat ng iti-test light natin na iilaw, mako-consider siya na ground siya. Katulad nito, negative ng battery. Kapag tinest light natin yan, iilaw yung ating test light. So, ibig sabihin, kapag umilaw, ground yung tinetest light natin. Sa body ground, subukan natin. Ayan, ground din yung tinetest light natin. Kasi naka-positive clip tayo doon sa ating battery kapag ground yung hinahanap natin. So ngayon mga katropa, subukan natin i-test light yung wire ng ating side stand. Dapat umilaw siya kasi yung supply ng ating side stand ay ground. Dapat pag tinest light natin ito umilaw. Okay, so hindi umilaw mga katropa. Nangangahulugan lang yan na walang ground supply yung ating side stand, kaya hindi niya matrigger yung ating computer box, yung ating push button, at hindi rin mapaandar sa kickstart. So nalaman na natin mga katropa na walang gumagapang na ground dito sa wire ng side stand, kaya hindi umaandar yung motor ni boss. Kaya lalagyan natin yan ng ground. So dalawa yung magiging diskarte natin dito mga katropa. Yung unang diskarte natin, kukuha tayo ng body ground sa motor, tapos irerekta natin yung body ground papunta doon sa dalawang wire na pinagsama nila sa side stand para masupplyan niya ng ground. Pangalawang diskarte naman, pwede nating buhayin yung switch ng side stand. Dito sa switch ng side stand, kung makikita nyo, dalawang wire yung meron siya. Yung isang wire ilalagay nyo sa body ground at yung isang wire naman papunta doon sa dalawang pinagsamang switch ng side stand para mabuhay yung side stand. Pero depende pa rin sa customer, kaya tatanungin natin yung customer kung gusto pa niyang buhayin yung switch ng side stand or kung gusto niyang rekta na lang, yung kahit na naka side stand ka, aandar pa rin yung motor. Boss, yung switch ng side stand mo, nirekta na nila. Ngayon, anong gusto mo? Papaganahin o kahit hindi na paganahin yung switch ng side stand? Paalog ito eh. Pagka, minsan namamatay-matay. Umaalog, kaya nirekta nila. Oo, ayun ang magiging problema niyan. Kung may problema na yung switch ng side stand mo, pag kumalog yung side stand, mamamatay bigla, kaya nirekta na lang nila. Wag na. Okay. So, yun mga katropa, nagkasunduan na lang namin na wag nang buhayin yung switch ng side stand kasi minsan kapag kumakalog, tumitirek daw yung motor at siguro may problema na yung kanyang switch. Kaya magiging diskarte natin dito mga katropa, kukuha tayo ng ground sa body ground ng ating motor at irerekta natin dito sa dalawang wire na pinagsama. Ganun lang yung gagawin natin kapag hindi nyo nabubuhayin yung switch ng side stand. So, saan ba tayo pwedeng kumuha ng body ground? Dito sa malapit sa kanyang kickstart mga katropa, kung mapapansin nyo rito, mayroon na rito naka body ground na ground ng wire natin. Dito tayo pwedeng kumuha o maglagay ng body ground. So magdi-DIY na lang tayo mga katropa ng wire natin. Kailangan natin ng isang I-terminal tapos isang metrong wire. So heto na mga katropa yung DIY natin na body ground. Pinagapang na natin, inistrap natin dito para organize siya at pinagapang natin malapit doon sa pinagsamang dalawang wire ng ating side stand. So ito na yung dulo ng ating ground. So bago natin to ilagay mga katropa doon sa wire ng ating side stand, yung pinagsamang dalawang wire, i-test light muna natin kung talagang may supply na ito ng ground. So naka-positive pa rin tayo mga katropa yung test light clip natin. Ngayon subukan natin i-test light. Okay, good mga katropa, umilaw yung test light natin. Nangangahulugan lang yan na good yung ating pinagapang at mayroong ground na dumadaloy dito sa wire na ito. So pwede na natin itong ilagay mga katropa dito sa dalawang wire na pinagsama. Kahit huwag nyo nang paghiwalay yung dalawang wire na yan, itap nyo lang dyan yung wire na pinagapang natin para masuplayan ng ground yung wire ng ating side stand. So heto na mga katropa yung ground na pinagapang natin na ilagay na natin dito sa dalawang wire na pinagsama ng wire ng ating side stand. So subukan na natin mga katropa kung aandar na yung motor. So good na good mga katropa, umandar na yung motor ni boss. Patayin natin at subukan natin uling paandarin.
Trends. Ano yung mga tadyakan mo nga? Pandarin natin sa kick. Kung under sa kick. Yun, no? Isa pa. O, isa pa. Kickstart. So yun lang mga katropa, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana marami kayo natutunan tuwing nanonood kayo ng ating video, magamit nyo sa inyong panghanap buhay o sa inyong pagdi-DIY. Maraming salamat mga katropa, God bless at ingat palagi sa pagwawiring.